Marami nga pala ako nababasang comment. Bumalik na daw ulit ako sa panghihibasan. Ayan na naman kayo ay inautusan nyo na naman ako. Tapos asabihin naman ng iba, ano ba yan? Paulit-ulit na lang ang content. Puro na lang ang hibasanan. Kayo talaga hindi ko na kayo maintindihan. Ang gulo nyo ha. So yun na nga guys for today's video. Mahibas nga pala ngayon sa hapon at anong gagawin? O edi manghihibasan. Lagi naman diba? Sabihin lang ng iba, kainaman ka naman. Palagi na lang lamang dagat ang ulam mo, buti hindi ka nag-asawa sa gayan. Parang mas nakakaumay pa nga kapag karne. Nababago lang naman dun ay luto. Maliban na lang kung karning aso, karning pusa, karning daga, yung mga gayon, edi hindi nakakaumay. Pero nagagulay din naman kami. Lalo na nga kapag tag-ulan at may mga tanim kaming gulay sa tabing bahay. Pero alam niyo yung pinaka-the-best na pang-ulam na hindi nakakaumay kahit araw-araw mong ulamin. Yun ay tuyom o dapag o sea urchins. Yan yung pagkain na walang ka-eme-eme. Pag nakuha mo, tanggalan mo lang ng tinik, linisan, ayun, pwede mo na agad kainin. Wait lang, may bumara. Pero yun na nga, mabalik tayo. Hindi naman araw-araw nakakapag-ulam kami ng tuyom kasi madalang yung ganyan dito. Nga pala malapit lang sa amin ang hibasanan pero mukhang malayo ang tingnan kasi dito ako dumaan sa gilid. Dinibaga sa lalauhan. Ako kasing lumusok sa putik. Ay wow, nag-ainarte na siya. Hindi, dito kasi sa parte na ito, dito ako manghihibasan. Nga pala may mga nababasa akong comment, tinatanong nila kung ano daw ba yung ginagamit ko ngayon sa pagbablog kasi ang ganda na daw ng ano daw? Kasi ang ganda na daw ng quality ng aking mga videos. Ang ginagamit ko po sa ngayon ay DJI Osmo Action 5 Pro. Maganda nga po talaga siyang gamitin kasi nga napaka-stable na mga video niya. Kahit magtinakbo ka pa, hindi ganun kagalaw. Hindi nakapagsisi na bumili ako ng ganito. Kasi gamit na gamit ko talaga ito sa pagbablog. Pero sa mga videos ko, ginagamitan ko pa rin ng cellphone. Ginagamitan ko pa rin itong aking Xiaomi 14T. Kasi din sa action cam, naka-wide lang siya, hindi mo siya maisusum. Pero maganda rin naman talaga gamitin itong Xiaomi 14T sa pagbablog. O Xiaomi, baka naman. Baka lang naman. Napabili lang talaga ako nitong action cam kasi nga 'di ba may mga content din ako sa ilalim ng tubig. Ang gusto ko kung gaano kaganda yung nakikita ko sa ilalim ng tubig, gusto ko rin yun maipakita sa inyo. Kaya bumili talaga ako ng ganito. Pero sa ngayon nga hindi pa ako makagawa ng mga video sa ilalim ng tubig kasi nga ay wala akong kasama. Hindi naman kasi pwedeng kaming dalawa lang ang niyuhan at ako'y panlawin sa dagat. Hindi nga pala ganun kalaki o kalawak ang hibas ngayon at nataib na din. Kaya hindi ko alam kung anong pwedeng makuha natin pang ulam ngayon. Pero dahil nga sa intro ay di alam na natin. Pero papunta nga pala ako din sa aming fish cage. Hindi para mag-harvest kundi makuha ako ng tuyom sa gilid niyan. Nga pala speaking of harvest, naunahan pa kami mag-harvest ng iba. Ninakaw nga pala yung laman niyan. Sinira yung lambat. Nga pala ang mga laman niyan ay sea cucumber. Yung mga nakukuha naming maliliit, nilalagay namin dyan. I-harvest na nga sana namin kasi nga malalaki na. Yun nga lang naunahan kami. Salamat naman na tinirhan kami na isang pirasong malaki. Wow, nakakahiya naman. Dapat di ka na nagtira. Sinama mo na pati yung lambat. May mga tao talaga na tao sila pero animal. Kung mapapansin nyo yung video, hindi pa sira yung lambat dyan. Nito lang kasing nakaraan niya ninakaw. Bibidyohan pa naman sana yung pag-harvest niyan nung nag-sponsor nung cage na yan. Kaso nga yun, wala na. Nakabwisit lang no kasi kami nagpapakahirap kaming manguha ng balatan. Kung saan-saan lugar pa kami napunta, inaabot kami ng halos magdamagan kami sa dagat. Tulong-tulong kaming pamilya para makarami niyan. Tapos siya lang yung may kinabang. Ilang segundo lang, paldo na agad. Wow, sana all. O bakit parang nagagalit na naman? Ay hindi talaga nakakagalit kapag gayan. Pero yun na nga, hayaan na natin at nangyari na. Para doon sa kumuha, sana ay matuto kang lumaban ng patas. Hindi sapat na dahilan yung kahirapan para magawa mo yan. Kasi kami naman ay nahihirapan din. Pinaghirapan namin yan. At sa mga kumukuha naman ng alaga naming katang, ingat kayo sa paghuli at baka kayo ay masipit. Ay nako, deserve nyo yun. Sa totoo lang nakakapiko na. Huwag nyo lang talaga akong hintaying mapuno. At kapag ako'y napuno, o edi napuno. Pero yun na nga, ang hirap pala magsaligsig ng tuyom kapag ganitong aisalaang. Akainin ko na nga pala ito at mukhang hindi naman na ito madadagdagan pa. At yanong liliit ng mga tuyom. Mataba sana ngayon na laman ng tuyom kaya nga lang ayanong dalang at maliliit pati. Nagkikrave lang talaga ako sa tuyom kaya nilantakan ko na to. Kain po tayo mga katabudi. So yun lang, bye. Laka, uy, wait lang, hindi pa tapos. Nga pala may nakita ako ditong barong kung tawagin din sa amin. Yun nga pala hindi masyadong pinapansin dito. Ako lang ang matyagang nangunguha ng ganyan. Medyo mahirap kasi yan kunin at gawa ng para may buhok baga sila na kumakapit sa buhangin. Pero kapag nakakita ako ng ganyan, kinukuha ko talaga at gawa ng masarap kasi ang inihaw o di kaya baga ay adobo sa gata. Tapos maanghang, naku, swabe, sarap pampulutan. Panda! Wala na naman, nakipagsabayan na naman sa pag-voice over si Panda. At talagang mamaya ikaw nga pag-voice overin ko dito ay. So yun na nga, babalik tayo at para nagagalit na naman. Dahil nga pala hindi gabi ang hibas, kaya naman wala tayong masyado makikita dito mga isda. Kaya naman naisipan ko na manguha na lang ng mga kinason o yung mga susubag. Wala naman kasi ako makuhang tuyom at yanong liliit. Kaya mga kinason na lang ang aking panguhain. Kaya lang yung ganito, hindi mo agad siya mauulam. Kailangan pantabagin at gawa ng may buhangin yung laman nila. Pero alam nyo ba? O hindi nyo alam no? Hindi ko rin alam eh. Ano ba yun? O diba ang gulo? Hindi, sa humalig pala, yung ganyan daw ay hindi nila tinatabag. Diretso luto na. Wala daw buhangin. So malalaman natin kung bakit nga ba sa mga susunod na vlog. Unahin ko
ko muna itong aking napending na video. Hindi ko kasi natapos i-voice over ito bago pumunta ng Humalig. Nga pala ang ganda ng view dito, hindi ka lang mag-enjoy sa pangunguha ng mga lamang dagat, may enjoy mo rin talaga yung view. Para bagang ang ganda magpagilong-gilong dyan, na parang buang. Medyo makandag nga pala ang tubig kaya hindi masyado makita sa camera yung mga kinason. Pero okay lang at nakikita naman ng mga mata ko. Nga pala rin pinapanguha kong kinason, ito nga pala yung klase ng kinason na tinatawag namin ditong turong-turong. Sa iba ay susong dalaga ang tawag nila dito. Kailangan mong pitiwan yan o tanggalan ng puwetan para makuha mo yung laman. Ganyang kinason nga pala ang marami din sa amin. Hindi mahilig ang mga tao dito na manguha ng ganyan. Kasi nga medyo mahirap siyang hanapin. Tapos nakakangalay pa kasi kailangan mong tumungo kapag nangunguha ka ng ganyan. Hindi mo kasi sila basta-basta mapapansin kapag tuwid lang yung lakad mo. Nga pala ako lang at si nanay ang nangihibasan dito. Si nanay naman ang pinapanguha niya ay balatan. Pero nangunguha din naman ako ng balatan kapag may nadadaanan ako. Napakaganda ng view din sa tabing dagat. Parang magandang gumawa ng kubo dito. Matagal ko na nga palang gustong gawin yun, yung magpagawa ng kubo din sa tabing dagat. Kaso nga lang ay medyo busy pa. Siguro next year na lang at maghahabagatin na. Maganda sana yung dating ginawa ni Papang kubo sa cage, kaya nga lang ay binagyo. Ang ganda pa naman sana ng pwesto nun. Gawa ng sa tapat nun, pwede ka mamingwit doon kapag high tide at gawa ng maraming isda doon. Tapos pwede ka rin sumisid ng tuyom doon sa mismong tapat. Sa ganda rin nga talagang tabing dagat, mas maganda ang kubo ay ilagay mo sa tabi. Sa malapit baga sa mga puno. Para kapag bumagyo, hindi siya basta-basta nasisira. Nga pala dahil gumagabi na may nakita ako ditong balatan. Ito yung klase ng balatan na nakatago lagi sila sa buhangin. Pero kapag paggabi na, lumalabas sila. Ito yung tinatawag naming gulong. Sa lahat nga pala ng klase ng balatan, ito yung maproseso kapag niluto. Nga pala dun sa nakaraan kong vlog, hindi ko na ipakita kung paano niluluto yung mga balatan. Pero may vlog na po ako dati noon, yung pangunguha hanggang sa pagluto. Nakapin po yun sa aking page. At dahil nga pala iniwan na ako ng kasama ko at medyo dumidilim na rin, kaya naman ay pauwi na ako. Kunti nga lang pala yung pinanguha kong kinasun at gawa ng ako lang naman ang kumakain ito. Yung mga kasama ko kasi sa bahay, hindi sila masyadong mahilig mag-ulam ng ganyan. Tapos mas lalo pang ang umunti yung mga nakuha ko at gawa ng butas pala yung sirok. Kaya pala kanina pa ako dampot ng dampot, pero parang hindi naman nadadagdagan yung mga nakukuha ko. Ay butas naman pala yung lagayan. Hindi ko kasi nilagay sa timba at gawa ng may lamang balatan. Pagkarating ko nga pala binabad ko sa tubig at bukas ko pa ito lulutuin. Pero itong ang barong ay inihaw ko na at gawa ng ito yung mamamatay na. So ayun, pinapak ko lang siya. Kaisa laang naman taay. So yun na nga kinabukasan, lulutuin ko na nga pala itong mga nakuha kong kinasun. Hinugugan ko nga pala muna siya o kinalog din sa sirok para matanggal yung mga lumot na nakadikit sa shell niya. And then yun, pagkatapos pipitiwan naman o tatanggalan baga ng puwitan. Ari nga pala ay nakakabingaw ng itak, kaya naman yung likod laang dapat ng itak ang gagamitin. O kaya ay pwede naman siguro kung dulos. Alam nyo ba yung dulos? Ang kadalasan luto nga pala namin din sa mga kinason. Pag hindi ginataan, ginataan. Yan kasi ang the best na luto dyan. Pero pwede rin namang luyahan. O di kaya pwede rin sigurong iprito, palutungin yung shell para kain pati bagal. Bago nga pala ako magkayod ng nyugay, nag-ihaw muna ako ng isda at ako'y nagugutom na. Ganda rin talaga kapag ikaw ay nag-vlog. Yun dapat na 30 minutes mo lang gagawin, inaabot ng 2 hours, 3 hours. Kaya late lagi ako nakakakain. Paano ta naman ay video dito, video doon. Hindi talaga madaling maging vlogger. Kung iisipin, parang madali lang pero mahirap. Pero masaya naman lalo na kapag natapos mo yung vlog. Tapos lalo na kapag nakikita mong nag-enjoy naman yung mga nanonood sa mga ginagawa mong video. Nakakagana. Talaga ba? Kaya pala ang tagal mag-upload. Nga pala pangalawang gata yung nilagay ko muna dyan sa may aking inaluto. Baka sabihin nyo, ay okay namang gata naman yan, napakalabnaw. Kayo ay wag pakalmanin at vlog ko naman ito. Bakit parang nagagalit na naman? Nga pala dahil kumain na ako ng tanghalian, kaya naman naisipan ko na lang na magprito nitong kamote. Ito na lang ang ipaparas ko din sa kinason. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay JR Academia, Alex Hipolito, Abe Aratas, Chris Joe Andres, Barlas Family, Jane Bautista, Koy Spat Hatulan, Aisa Dihuan, Danica Pama, at kay Ate Maymay na broken ngayon. Charis, kung ayaw na sa iyo ay diwag, wag pilitin kung ayaw. Okay lang yan, may taong nakalaan para sa'yo. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!